So good morning guys. So nandito ako ngayon sa kasama ko yung mga newly hired applicant. So I will be conducting orientation and seminars regarding the security policies and procedures. So bago ang lahat, magpakilala mo ako sa sarili ko. I am retired Master Sergeant Ronel Calahat ng Special Forces Philippine Army. So I'm presently residing at Cagayan de Oro City right now. So my position is, by the way, I'm assigned at the Security Department, and my position is Security Survey Inspector, and at the same time VIP Escort. So before tayo mag-proceed sa unahan, magpakilala mo lang yung sarili niyo. Ikaw si? Ako si Junji Baglas, taga Tiplahan. Taga Tiplahan. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na, Junji? 51. 31, ikaw? Ako si Marcos de Pedro, taga Sarigan. Puro may asawa na. Okay, so sige. So let us proceed with our orientation on security policies and procedures. So, bakit mayroong orientation, di ba? May orientation dahil before kayo mag-start dun sa journey niyo, sa trabaho niyo as your desired position. So, kailangan mayroon tayong ganito para malaman ninyo ano yung mga do's and don'ts. Procedures, kung mayroong mga penalties, alam niyo sa sarili niyo kung tama ba itong gawin o hindi gawin. Ha? Okay. So, ayan ang scope natin: objective, security tasks, responsibilities, access control, security-related offenses, armed attack procedures, before and after yan siya, or during. The next is Crisis Management Committee action in the event of discovering suspicious bomb or IED, yung improvised explosive device. Explain natin later kung para malaman niyo kung ano yung mga forma doon sa mga improvised explosive device, di ba? Kasi iba yun iba yung ginagawa ng tao. Unlike yung sa bomb talaga na merong nakalagay na dyan. So, alam niyo na siguro yun, di ba? Then, last is emergency hotline numbers. So, kung nakita nyo sa every walls dito sa mga department natin, may mga nakalagay doon na mga hotline numbers. Just in case mayroong emergency, pwede kayong pumunta kaagad at any given time. So, during our discussions, pwede kayong sa akin. Sir, may question ako. Pwede yun, ha? Just ask permission lang. Then our objective is to refresh the employees on the security protocols of the company. The next is to explain and emphasize the risk and importance of security procedures. The next is to impart to the employees the rule and security to help accomplish and secure working environment. So yung mga yan, objective, matakin na din mamaya yan. So number one is security task. Ano ba yung task ng security? Bakit meron security department? Ito yun. The security department secures the employees. So, one of the primary task ng security personnel is kayo dapat ma-secure namin. Secured at any given situation, may mga emergency. So not only sa emergency, kahit yung sa mga normal na mga activity natin, we should be secured pa rin at all times. Just like yung the safety department did. Then, of course, the contractors, marami tayong mga contractors na nandito. Mayroong contractors, subcontractors. Then, visitors and assets against risk of injuries, loss or damage from criminals. Hostile. Kung sinabi hostile, yun yung mga bandido na talaga na nandun yung stronghold nila para gumawa ng hindi maganda. Malicious acts and attack from armed group. Alam natin sino mga armed group ito. Yung natural na armed group ito is yung New People's Army. Then pangalawa yung mga lost command ng Imayle, yung lost command ng PE. So mayroon silang mga grupo din para mag-asik silang lagim sa atin. Especially dito sa mga Maynis kasi sabi nila dito yung may pira dito Totoo naman may pira pero hindi natin basta-basta na magbigay tayo sa kanila. May mga sila yung tatawag na reimbursement and taxes, so on. Then, provide an environment favorable to mining operations and stakeholders. So, hindi lang yan. Lahat tayo rin,
all the departments and in collaboration with the stakeholders, meron din tayong tinatawag na environmental protections natin. So, di ba, yan, tuloy na, nag-iba yung mga bundok natin. So, may mga plano ang TBI niya to restore the original form of the hills and mountains. Then, access control. So, ito yung mga access na kung saan pwede ka na in or out. So, number one is enter and exit company premises only at the gate. Only at the first gate, yung Batman natin sinasabi dyan, yung entrance, may malaking doon, may mga boom doon. So doon lang talaga ang labas natin, doon din ang pasok natin. Isa lang. Meron din sa Hinaro and Mossad, pero masyado na malayo yun, hindi na kayo makarating din doon. Kung mayroon mang nagkuhan doon, may mga balak na, may mga illegal na yun. So, bawal mag-backdoor, ibig sabihin, kung saan yung designated na entrance and exit, doon lang talaga tayo. Of course, number 2 is no ID, no entry policy tayo. So that's why I'm always wearing my ID because that is the protocols, rules and regulations natin. Yan sa amin, sir, ganito lang. Hindi, meron kayong ID. Meron kayong ID. So pagkatapos natin dito, siguro bukas, follow-upin niyo yung ID ninyo, ha? Kasi ito, visitors tag lang to kasi hindi pa kayo nabigyan ng personal ID talaga. Meron kayong ID na ganito. Then nakalagay yung position ninyo. Kung anong position ka. Drilling. Drilling, no? Nakalagay drilling sa'yo. Ano yun sa'yo? Helper. Dito meron din siguro. Pero supposedly, nandun yung picture mo sa pangalan. And then the signature. So number 3 is prohibits persons and vehicles to enter company premises without proper authority. Apply for site visit and decal. So, hindi naman kayo mga driver, pero yung mga drivers nyo, just in case na meron kayo mga lalakar sa labas, merong mga procedures na kukuhanin, mga papers like yung gate pass, mga ganun. Kung ilang personnel kayo, naka-enter dyan doon sa form. Then, also yung mga visitors din, meron tayong mga non-government organizations na kung saan, like mga estudyante gusto magbisita, meron silang inter-visit site form. And then number 4 is not to allow and or report unauthorized persons loitering without one's work area. So bawal ang outsiders. Sabi nga meron talagang always wear our IDs kasi para malaman natin baka may mga outsiders yan, pero definitely wala tayong outsiders. Just in case lang mayroong maligaw. And then tayo lahat is, our concern lahat is, kung mayroon ka nakita dyan, nagkalat dyan ng mga basura dyan, pwede mo na siya tayo. At your own level, pwede mo na siya, Brad, or Ma'am, Sir, bakit nilaglag mo yung gan? Bawal lang mo ito, pakalat-kalat na, mayroon tayong designated ng waste disposal, mga field dyan, ha? So, dapat magtulungan tayo. Hindi lang kami ang magsita at yung mga city, kundi pati na rin kayo. May makita. Hindi naman ako sa security department, hindi naman ako sa kundi, tapos pabayaan mo lang. So, bakang masakit yata sa kanyo na masakit sa damdamin ba na hinayaan mo lang. Ikaw naman nakakita, di ba? Kasi kami kung may makita na ako, mag-review pa kami ng CCTV, ang tagal. Whereas kung kayo, hindi na siya ma-report, nakakatulong ka pa. O, di ba? The next is number 5, prohibition of bringing knives, firearms, sa firearms, wala naman siguro magdalang firearms doon. Siguro kung if ever na malakas ang loob niya, magdala ng firearms dito. For what? Parang may barilin sa dito. Hindi naman siguro ganun, di ba? Knives, firearms, explosives, and other kind of deadly weapons inside company premises. So aside from those mentions above, meron pang mga ibang mga deadly weapons, mga bladed weapons na sinasabi natin na bawal, di ba? So ano ba yun yung mga maliban sa knives, yung mayroon ka mga sharp object o bladed objects dyan na pwedeng makaharm ng tao, that is considered as deadly weapons. So do not bring that inside the premises, ha? So that is your individual call yan sa atin na para ma-preserve natin yung sinasabi natin na orderly and zero injuries. Dapat na magdala ng ganun, ha? Okay.
So next is number 6, prohibits persons from. Kaway-kaway naman kayo guys. Meron kaming activity, nag-orientation ako. Then prohibits, i-upload sila sa YouTube. So prohibits persons from entering company premises under influence of what? Intoxicating liquors. Safety inspector to conduct alcohol breath testing. So mayroon tayong mga testing kuan dyan, alcohol test na kung saan parang bariling ka bang. Sabi niya inhale exhale tapos malaman yun. Well, meron tayong mga sinasabi, may mga tao na matigas talaga ang ulo sa'yo, hindi man ako halasing, sir, kung nakainom na ako, you are considered as although you're not drunk, but you're under the influence of intoxicating liquors. So with that is prohibits in our premises. Kasi you're considered as under the influence of intoxicating liquors. Nakuha natin, di ba? So henceforth, dapat bawal talaga inom-inom na kung saan paggabi, may duty ang inabukasan. Iwasan natin ng inom. Doon tayo mag-inom sa resident natin kung gusto mong uminom. Dahil tayo, lalaki naman tayo, so kailangan natin uminom talaga. So, in a particular times na you restrict tomorrow, then you'll drink at night. Okay? So next is number 7, prohibition of bringing. Of course, bringing, automatic yun, nakaka na yun. Kumbaga sa domino effect na yun, dapat wala kang dalhin na alcohol drinks. Of course, the illegal drugs. So, guys, in this particular situation kasi, drugs is very rampant na. So, bumalik na yung dati-dati kaya sa Aquino administration, sorry to say ha, kasi hindi naman natin inaano yung iba. During Aquino administrations, maraming mga drugs. Nung umupo si President Duterte, halos napuksa lahat ng drugs, di ba? Maraming pinatay dahil sa drugs. Hindi dyan yung warning. But in this particular situation, si BBM na, Bongbong Marcos na bumalik eh. Bumalik, bakit? Kasi masyado siyang maluwang when it comes to drugs, illegal drugs, na kung saan dapat ituloy-tuloy sana niya yung kay President Duterte, di ba? Pero bumalik eh. So, sorry to say that, medyo bumalik siya, kaya mga kapatid, friendly advice or brotherly advice, huwag kang mag-guns na. Do not take that kind of goddamn drugs na sinasabi, like shabu, marijuana, or whatsoever. Kasi parang din sa pamilya natin, ha? So number 8 is prohibition of bringing infectious or radioactive materials such as biohazardous waste. So, yung mga bawal na mga well, kayo hindi siguro nyo masyadong particular yan, pero may mga chemicals kasi na very hazardous doon sa human being. So nakakasira ng mamamatay talaga yung tao. So huwag tayong ganyan. Maaaring hindi nyo alam to, baka padalhin kayo at suhulan kayo. Ganun ba? So we will never know kung baka nasuhulan or what. So henceforth, kung tawagin ka, dalhin mo to, huwag kang tanungin mo kung ano ba yan. So pag nakakasira ng kalikasan, nakakasira ng mga tao sa human being natin, that is not kumbaga sa kampa, huwag mong tanggapin, ha? Okay, next is search of body bags, vehicles among employees of the company. So yun, refusal to submit or failure to meet security and safety requirements. So, dyan sa natin, pag during your mag-out na kayo sa duty ninyo, so may mga protocols and policies na ginagawa ang ating mga men in uniform, like yung blue guard natin. So from head to foot na in-inspection yan. So, huwag kayong magbigay ng mga small amount of words ba na nakakasira na sa kanila kasi trabaho lang sila, kasi ng personalan. So, like kayo din, nagtrabaho kayo doon, may nagbantay sa inyo doon, okay lang yun. That is the policies and standard of
of the TBI. Yeah, that's a part of parts of their jobs. And as part of your jobs, so doon na nakikialam sa iyo. So, ganun lang, magbigayan lang tayo. Ibig sabihin, embrace lang natin kung ano yung gusto mangyari ng Blue Guard para maayos ang daloy. Saka hindi na mag-clog up. Ang kasi marami. Then number 10 is comply with required safety PPE. So mayroon din personal protective equipments which is yung katulad niyan. Pero bibigyan din kayo. Ang bawal, what is bawal? Sandals, slippers, short pants are not allowed inside the workplace requirements. So very ano yan. Then number 11, observe the curfew hours in entering company premises. So 8 p.m. Leave by proper or balabag site at 7 p.m. So mayroong tayong mga designated na mga trucks na kung saan mag-haul ng mga tao from 7 p.m. to 8 p.m. So beyond that hours, prohibited ka na maggala-gala dyan, not unless na you are required to render an overtime. So, di ba? Okay, so any questions? Wala? So next. So ito yung mga forms like gate pass din. Complete gate pass form for any supplies, tools, and materials being brought outside. Ito yung mga forms. So mayroong mga signatories na 3 dyan. The next is forms, equipment clearance form na po ito. So yan, yung mga kanyan. So mga signatories na yan, mayroong 5. Department of Managing Head, Safety and Health Department Head. Department Head, the equipment is assigned, kung saan na-assign yun. Security Department, kung sa amin dadaan. Then the Project Manager or Site Management Head. Then another form, itong site visit form. Okay na yan. Then security-related offenses to Code of Conduct. Ito, I'm very much particular of this Code of Conduct kasi ito yung natin. Ito yung batas, yung Bible natin. Lahat ng mga offenses na makommit niyo just in case lang. Dito kami nagpapalo. Kasi nandito yung mga offenses na kung saan may corresponding punishment. Like may mga may mga offenses dyan na wala nang mga investigation. Ang katumbas niyan is kaagad, separation from your service or separation from your present job. So, termination ako kumbaga nun. So, inflicting bodily injury upon any employee or any officials of the company within company premises. So, ayan, yung mga so, bawal ang away-away dito kasi pag nagkaroon ng away, lahat kayo or dalawa kayo, automatic tanggal kayo sa serbisyo or tanggal kayo sa trabaho. Second, encouraging, inducing, or threatening other employees to perform act that violates the Code of Conduct. So, may mga tao dyan na mga sulsul, try mo na yan, putang na, mga ganun ba? So, huwag kang makinig sa mga ganun. I-encourage ka niya. So, may mga ganun na tao, huwag kang maniwala sa mga ganun na tao dahil delikado yan. May pa sabihan mo pa siya na huwag mo akong sabihan ng ganyan na iba yung away namin. Huwag mo akong ganyan. So pag may mga ganyan na ako ng mga tao, delikado yan. Ang bottom line is tatanggalin ganyan. Kasi pag naniwala ka sa kanya, impas na. Then number 3 is threatening, intimidating, and coercing or interpreting other employees' functions, duties, and responsibilities. Parang katulad din dito yun. Yung sabi niya, katulad niya sa'yo, ano ba yung tawag nun? Drilling. So may mga tao din na may mga hidden agendas or illegal agendas ba? Na kung saan utusan ka or sabihan na gawin mo ito, ganyan, alas mga supervisor. Huwag mong maniwala doon. Kung maniwala doon. Kahit manager pa mag-utos sa'yo, basta alam mo, na-sense mo na that is an illegal act, do not follow his order or her order. Kasi malagay kasalanganin yan. Provoking or instigating a fight within company premises. Okay, sundukin mo na yan. Yun, bawal yun na mag-ganon. Then sabotage, direct or indirect act or making a scenario. So
So sabotahe kasi minsan, maglagay ka ng kuwan dyan or utusan ka para masira lang yung tao na yun o masira yung isang machine. So that is sabotahe. So you should avoid that also kasi yan din ang makakasira sa trabaho natin. Diba, may mga asawa na tayo. So, delikado. Then, number 6 is attempting, damaging, or stealing property, time, or... So, maraming stealing property, yung mga bagay-bagay dito, or yung mga bato dyan, mga precious stone dyan, foods, mga plants. So, lahat nga, kung gusto mong dalhin sa labas, you should avail for a gate pass. Gate pass kita talaga yan, gate pass lang. So, number 7 is stealing or damaging co-employees' property inside company premises. So, in other words, in short, stealing is prohibited. Kahit karayom yan, basta hindi sa'yo yan, huwag mong dalhin yan. Dahil that is considered as stealing. Number 8, gambling or other betting games. Betting games is prohibited within company premises. So, mahilig pa kayo sa mga sugal, mga games. So, kung may mga katuwaan lang, wag na. Pwede nang mag-games na basta wala ka sa trabaho, then walang sugal yung parang libangan mo lang. Pero pag may mga sugal na yan, that is stealing. That is gambling. Right? So that is gambling. So you should be aware of that. Then selling, yung may binibinta ka na, collecting juice, like yung mga nagbibigyan ng mga sobre, bawal yan, yung mga ganun. The bills during working hours and inside the workplace, soliciting or collecting contributions, money, materials. So all of this act is prohibited inside the premises. No, so we should be aware of this, gentlemen, kasi marami yan, talamak yan noon, pero ngayon wala na, nalisa na kasi inuhuli namin. Sabi niya, bigyan nyo ito kahit ang mini amount dahil ay nagmimiss ganito yung anak ko, gano'n, pero wala. Kahit na sabi din totoo, bawal din sa loob. So, nakuha, naiintindihan tayo? Next is assisting any person to enter the company premises without proper permission. Baka may barkada ka, gustong pumasok tapos ini-encourage mo or ina-assist mo, bawal din yan. Assisting any person. Basta hindi sa empleyado, hindi talaga sa pwedeng pumasok. Okay? Next is disclosing information about the company. Disclosing, ibig sabihin yung lahat ng mga classified informations regarding especially dyan sa gold room. Yung mga shipments, mga bawal yung magsabi-sabi sa mga tao. Kahit sa mga co-employees natin, may shipment sila, mga ganun. Kasi bakit? Baka mamaya mapasukan tayo ng mafia niyan. I mean, baka mapasukan tayo ng mga tao na kung saan nagpaplano ng hindi maganda. So, di ba, as you observe, maybe twice a month or thrice a month, we're having a shipments of gold and silver. So, dito sa mga area na to, that is our route. So, bawal magsabi na, may shipment ngayon. Ganun ha? Kasi that is classified information. Alright, next is taking of pictures and videos without proper approval of the management. Yung picture na ganyan. Okay. Okay guys, that is the first part of our scenarios in orientation of policies and procedures. So I'm gonna give you the second part. Okay. Thank you very much, guys.